Ito ang pamatay na suplex move. At siya, ang tinaguri ang bayani ng kagubatan, iuwi ngayon na lumaan. Malaking iskultura ng iba't ibang hayop gawa para sa cycle sa kahoy. Ang paggawa nito hindi lang aabot sa isa o 2 linggo, pero napakahaba pa lang. Kung ang paper-mache art ay gawa sa pinagtagpi-tagping papel, ang mga iskultura ito naman sama-sama. My process is really simple. So I start off with a recycled stainless steel structure, and that structure gives it the stability and the longevity. And upon the stainless steel structure, I attach the long dead wood. My biggest challenge is knowing when to stop. In my eyes, my sculptures are never finished. I could go on tweaking them and improving them as long as I have them there to improve. Malaking tulong daw ang suporta na binibigay ng kanyang team sa pagbuo ng mga ito. Ang mga driftwood sculptures, mga bagay na binigyan ng pagmamahal at nagkakaroon ng pagbagong halaga. Minsan kailangan hayaan ng mga bata para matuto dahil kung naging ng diskarte, baka walang improvement sa kapita. Tulad ng baby, ito sa pagkikilala ko sa inyo sa kwentong Amazing World. Nag-iisip ang mga bata, naka-high alert ang gulat ngayong umaga dahil sa isang ibon na may kakaibang itsura, ang napakalaking Harpy Eagle. Ang giganteng Amazonia na ito, isa sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Naabot ng 2 meters ang kanyang mga pakpak na kayang dumaan sa mapungong gubat. May pagkapang-pista ang hairstyle niya. Ang mga paa niya parang hinako mula sa isang galit na higante. Ang kuko niya, 2 centimeters. Sinlaki ng kuko ng grizzly bear. Kayang-kayang pumatay. Masipag siyang manghati. Ilang linggo pa lang kasi ang hindi niya. Pero singlaki na agad siya ng isang manok at magalas ang kumain. 1 taon lang kasing tangkad na niya ang asong St. Bernard at kaya pa niyang kainin ang isa pa nito. Parang nasa 1950s pa rin ang pamilya nito. Housewife si Mami, breadwinner naman si Daddy. Kung bulan man umaraw, dedicated si Mami na magpantay kay Baby. Hinihimay pa ang karning pinapakain niya. Paglipas ng 1 taon, ilata na si Baby. Mukhang kaya na niya maging independent. Oops, hindi pa pala. Parehong magulang na ang kailangang manghati. Mapakain na si Baby na 4 na kilo na ang bigat. Pero kahit ang kanyang mga magulang, nag-uusan din ng pasensya. Pakaunti ng pakaunti ang itinakakain sa kanya. Kaya ang gutom na Harpy, napipilitang lumabas ng pugat para manghuli. Masyadong healthy ang mga halaman. Uy, parang gumagalaw ang sanga. May nakita sa mga kuko at mayroon ding mukha. Ano ba ang nilalang na ito? Masyado pa siyang bata kaya hindi pa siya nakakakita ng totoong sloth. Hahantingin ba niya? Ang tanging alam niya ay gutom na siya. Kaya susubukan niya. Pero masyado palang makapal ang mga dahon. At nadaig na siya ng sloth. Nakakahiya. Dito sa Amazon, may isa pang nakaibang South American hunter. Pero di tulad ng batang Harpy, hustler siya. Walang patawad sa kanyang biktima. Susunod na, mga pagkain hindi nauubos ng iba. Number 1. Sino kaya ang tumuturing na salarin? Kilalanin Salmin. Amazing Earth! Ayan na. Kung ang iba sa atin ay tinatapon na lang ang sobra-sobrang pagkain, para sa mga hayop, ang mga tira-tira ay hindi dapat sinasayang. Dahil ang mga ito ay pwede pa nilang imukbang. Alerto sila sa mga nakukulog na biyaya. Ito ang kwento Amazing number 1. Labu-labong Laban. Ang Amazon Basin, English or African? kung saan nagtatampo ang mga tubig ng Rio Negro at Amazon River, weird pero amazing. Ang mga grupo ng isla,
nagsasaya sa tubig. Sa sobrang saya, napapatayin sila. Teka, mukhang hindi pala. Hinahabol kasi sila ng deadly killers. Ang mga bottle dolphins, madalas natatagpuan sa dagat sa mga kawain. Pero ang mga bottle naka-adapt na sa freshwater. Sa katunayan, sa sobrang well-adapted nila para mag-fair. Unfair advantage number 1, sobrang flexible nilang katawan. Di tulad ng kanilang mga pinsan, kaya nilang umikot at umiko at igalaw ang kanilang mga ilog mula kaliwat kanan. Unfair advantage number 2, paghinga sa ibabaw ng tubig. Sa pagkampay ng mga natatarantang isda, umipulapod rin ang mga tubig. Gagamitin nila ang mga hasang para mag-extract ng oxygen mula sa tubig. Habang ang mga dolphin, pa-inhale lang ng hangin. Unfair advantage number 3, biosonar. Binabalot ng putik ang mga isdang natataranta. Sila ang mga botu dahil kaya nilang sundan ang ingay. May malaking bukol sila sa noo na tinatawag ng melon. Pag nahihirapan silang makakita sa pinakataan nila ito sa tulong ng echolocation. Gabay nila ang isa't isa sa pag-target sa mga nakukorner nilang isa. Nagkagulo na ibig sabihin madaling manghuli. Ang kanilang hunting advantage 100% hindi at 0% fear. Ang kaguluhan na ito umaakit sa isang kilalang halimaw ng Amazon. Pero di tulad ng kanilang reputasyon, bihirang mag-hunting ang mga Oh my sila. God. Imbis na agresibong predator, para silang scavenger na nag-iintay ng mga itatapon para kanilang ilang. Ang mga pera-pera ng iba, niyaya para sa mga pirata. Pag umalis na ang mga boto dolphins, mga author naman ang tagapagbigay. Habang nag-aagawan sila, ang gutom na pirana ay nakatuon lang sa nakukulog na pagkain. Ang pagiging pabaya, isang nakamamatay na pagkakamali sa Amazon. Ang mga may nakatalak na ngipin, sila ngayon ang naging pagkain. Para naman sa mga nakaligtas, balik sila sa mga hamon ng paligid. Mahilig sa karne ang mga islang may mabagsik na mga panga. Ang iba naman, hindi dugo ang hinahanap. Ito ang tambaki na kamag-anak ng pirana. Pero hindi siya imbitado sa kanilang isla. Dahil ang vegetarian na tambaki, mamahalin ang panlasa. Hindi niya truth ang mga tira-tira. Sa iba niya nakukuha ang kailangan niyang protina. Napakatindi ng sikat ng araw sa Amazon. Pumuputok ang mga buto sa lalak ng init. Uy, mga mali. Yan ang hinahanap ng tambaki. Kayang-kayang buksan ang mga yan ng ngipin nilang parang mga bagang. Yun nga lang, kapag sila ay bumuhuya, nakabukas palagi ang kanilang bunganga. Ew! Baka nga yan ang hindi siya invited ng mga pinsan niyang pirana. Isang biyernes na naman ang nagdaan. Pero huwag kayong mag-alala, mapapanood niyo naman ang amazing online exclusives. Mag-log on lang sa GMA.com/entertainment para laging updated. Pati sa ating Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube channels. Mga Messi's or a team of Tuwing biyernes, sama-sama ulit tayo maglakbay, mag-enjoy at matuto dito sa nag-iisa natin. Amazing Earth.